Parang mas gusto to sa Popeyes. Miss Chicha is waking up. ABS-CBN somehow has maintained that stature. Tinanong ko sa kanya, may multo ba rito? Oy mga kuya ko, this is Kuya Mike, ang kuya nyo sa Amerika, and this is for the Kuya Koy List. So, again, mukhang daily driving tayo. Hopefully, nagustuhan nyo yung video natin na nauna, na kung saan nagbe-video tayo o nagsasalita tayo habang nagda-drive. So, that could be our format or additional format actually ng ating mga videos. Para mas aggressive tayo, mas tuloy-tuloy yung usapan natin. Hopefully maging daily videos na tayo rito or daily vlog na ito. By the way, unahin muna natin. I'd like to invite you, lalo na yung mga taga-Amerika, taga-Canada, and perhaps all around the world, na kung saan mga residente nakakapunta rin dito sa Amerika at North America, ni-invite ko po kayo na mag-join sa aking membership program. Ito yung The Kuya Koy List Extras, kung saan binibigay ko yung mga videos, not necessarily yung mga kwentuhan na pang showbiz lang, Philippines or let's just say politics, pero ito naman yung daily life activities, kasama na yung luto, yung mga tips on how to save money here, shopping tips, actually, mga fashion, travels, lalo na mga pinupuntahan nating restaurants, hopefully in different states, no? Mga Filipino-American restaurants, and of course, dahil political season ngayon here in the United States, kasama na rin doon. Dahil after all, sa Pilipinas, hindi ko nagugustuhan yung nangyayari, lalo kala Mr. Duterte, Mr. Marcos, alam nyo na kung sino yung ayoko na mangyari dito sa Amerika. So, it's just $1.99 per month. Murang-mura lang po yun. Samahan nyo ako sa mga videos na ito, lalo na kung kayo ay taga-Amerika or in Canada. Again, we want to be a little more aggressive. Pakita natin kay YouTube yung lakas ng ating vlogs. Please give it a like and then subscribe, no? Lalo na sa mga hindi pa subscribers. Alright, so ang pag-uusapan natin ay yung mga angels ni Kuya sa Pinoy Big Brother. Bakit nagkaganon sila? So, we're gonna drive, but we're gonna use this camera. Ito yung sinasabi ko at ipapakita ko rin sa aking Kuya Koy List Extras, itong salamin ko na nakakakuha ng video. Let's drive. Mga Kuya Koy, this is Kuya Mike again for the Kuya Koy List. Habang binabaybay natin ang mga streets at lugar dito papunta sa aking work, magsasalita tayo tungkol sa mga pangyayari sa ano ba ito? Itong si Mariel Rodriguez Padilla. Ano ba yun? Naggluta ba siya doon na mukhang nagpapadrip? At mukhang pinapakita pa niya sa loob mismo ng kwarto na or opisina ni nung kanyang husband na si Senator Robin Padilla. Kung si Robin Padilla mukhang nagsusuklay ng kanyang bigote dun mismo sa hall ng sa Senado, ito namang si Mariel Rodriguez napaka-kampante at parang feeling siya may-ari ng Senate, kung pinapakita niya na para bang okay lang, maging balasubas tayo sa Senado at pakita natin na para bang wow, nagpapadrip ako, whatever that is, no, na ine-injection na yata siya or na naglalagay ng dextrose. Tambalita is parang glutathione, magpaputi. Kailangan pa bang magpaputi? Probably not. Pero yan ang uso ngayon sa Pilipinas, no? Tusok, turok, whatever, dinalagay. Pero why? Why would you even do that? And na sa loob mismo ng Senado nangyayari ito. And it just shows yung feeling, you know, ang gagaling nila. Natipong kung ang asawa niya would be able to like just do that, ito namang si Mariel, do the same, can also do the same. Ang ano ko naman is, parang sobra na ito na parang feeling bahay. You know, igalang naman natin kung si
Boy Bastos o Boy Silya, yun ang sinasabi nila, hindi ginagalang yung Senado na pro-Kibuloy, please naman, wag naman gayahin nung kanyang asawa. After all, itong si Mariel is produkto rin ng Pinoy Big Brother. At kung nandyan lang si Kuya sa Senado, talagang mabibwisit siya at pagsasabihan niya ito. Feeling entitled ang dating na rito talaga na may bahay. At kulang na lang talaga mag-online selling itong si Mariel sa loob ng Senado. Try mo kaya yan, online selling sa loob ng Senado. Tignan natin, baka umubra. Huwag naman ganyan. Nangihinayang talaga ako sa mga angels ni Kuya. Yun ang tawag nila ng mga isa't isa, mga host nila. Itong si Tony Gonzaga, Mariel Rodriguez, and si Bianca. They were epitome of yung being idealist bilang host ng Pinoy Big Brother. Kumbaga doon lumalabas yung mga supposedly mga moral values, pinapakita ko ano ang pagiging Pinoy. Wala sa laula, lalo na of course, wala talaga dyan si Bianca Gonzalez, no? She has been like living a proper life as a mom and as a wife. Tama yung mga ginagawa nila ni Bianca, even sila Melay Cantiveros, si Melay Cantiveros, si Melay, si Robbie, si Enchong, okay? And hopefully, Direk Loren, sana yung hiling ko na mailagay na rin si Miss Anna Ramsey bilang host. Mailagay na yan. I think she would be a great addition na pamalit sa kagaya ni Tony Gonzaga na again, parang na-influensyahan talaga ng asawa na si Paul Soriano o ano ngayon, si Tony Gonzaga. Nga, di ba? What happened to her? Because dahil sa kanilang mga asawa, itong si Mariel at si Tony, talagang parang umiba ang mga values nila. No? Parang walang pakundangan, walang hindi na nag-iisip kung ano ang tama at kung anong mali. And very interestingly, feeling ko, walang binatbat si Kuya ng Pinoy Big Brother sa mga pangyayaring ito. Parang yung asawa nila ang nagbuyo at nagdala kay Mariel at kay Tony Gonzaga. Of course, yung asawa ni Tony, si Paul Soriano, na natigbak din. Sa kakasipsip sa kanyang ninong Bongbong Marcos, wala rin nangyari. Natanggal din siya. Kumbaga, yung kanilang mga errors, talagang umepekto sa kanilang career. Okay, the truth is, pag napunta ka sa maling partido or the maling ways ng pag-iisip on governance, talagang pumapalpak yung supposedly na malakas na show business influence mo. Mariel Rodriguez, she lost it. Wala na. I don't think makakabalik pa siya sa ABS-CBN. I don't know kung makakabalik siya sa GMA. Lalo na nung nilait-lait niya ang GMA. Even during that Pinoy Big Brother season, kasama si Megan na nanalo nga na Miss International, that was Megan Young. I don't think makakabalik si Mariel. Now, Tony Gonzaga, I don't know what will happen to her. No, wala rin siyang pupuntahan. Ilang attempts na yan to create movies for herself, to produce one, wala. Bagsak na yung career. Wala. Really. You just lost the cachet. You lost the touch. Wala na. You're done, Miss Tony Gonzaga. I'm so sorry to tell you if you do not still know it. Yung pagiging supposed Kristiyano, that's just, I just couldn't believe it. It's like you don't know history. Wala. Right now, you're also done. Mabuti pa si Taylor Swift. Taylor Swift, magaling na influence. Obviously, Taylor Swift, the singer and the writer, until now, namamayagpag siya. Kahit galit na galit sa kanya si Trump. Ang feeling pa nga ni Trump na he is more popular than Taylor Swift. When the truth of the matter is, ang lakas ng influence ni Taylor Swift sa youth voters. And nagkakampaign siya to vote, to register para sa Amerika. Truth of the matter, just like what's going on sa mga kagaya ng mga artistang pumunta kay Duterte o kay
Marcos, bagsak o walang karir, ganun din yung kay Trump. So, alam ng tao kung ano ang values mo at kung saan ibibigay nila yung support in terms of the showbiz careers. So, sorry, wala na talaga for Mariel and Tony Gonzaga. So, any case, napag-usapan natin itong si Taylor Swift at saka si Trump and of course, Mr. Biden na presidente ngayon, and I'm really hoping na manalo si Mr. Biden dahil kung hindi, we're going back doon sa panahon ng Germany na kung saan nawala yung demokrasya during World War II. Alright? So we do not want to go back to that era na mga fascist at ultra-right. So we do not want that to happen again or here in the United States and all around the world. Alright, if you want that kind of videos at again, taga-Amerika kayo and or taga-Canada, puntahan po ninyo yung membership program, join po kayo, hit that join button. It's just $1.99 per month. Again, ito po si Kuya Mike of the Kuyakoy List. It's a brands, branding, and shopping channel for the global Filipino. Subscribe po kayo and hit on that notification bell. Kailangan pa rin natin yan for the algorithm, and hit the like button as well. Check on my website, kuyakoylist.com. And again, ito po si Kuya Mike, ang malawang nakaisa-isa at kauna-unahang affiliate marketer na Filipino-American for online stores here in the United States at ang Kuya News America. This is for the Kuyakoy List.